Hinamak na manugang. Kabanata 511. Mabilis na sinabi ni Ming Nooran, Tita Shu, si Alex talaga ang direktor ng National Clinic. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang aking ID. Habang nagsasalita siya, mabilis niyang kinuha ang kanyang work permit sa National Clinic at iniabot ito. Umisi si Helena at mapanuksong sinulyapan siya. Agad namang nanlaki ang mata niya. Sa dokumento, mayroong 3 salita, Alex Dixon, at ilang maliliit na salita sa likod. Ibibigay ito sa iyo ng direktor ng National Clinic na si Alex Dixon. Napatingin dito si Helena, bumili ng tibok ng puso niya sa takot. Panay ang pagmumura niya sa puso niya. Hindi kaya naging direktor ng National Clinic ang basurang ito. Ang pinuno ng seremonya ng appointment ng restaurant na nakita sa telebisyon, maaaring ito ay basura. Nay, pwede niyo pong tingnan si Alex, pakiusap ni Jane Lewes. Nakonsensya si Helena at napabuntong hininga. She said, look at him. Hindi siya mukhang curator. Baka magkaparehas lang ng pangalan at apelyido. Nay, nakita ko nang gumamot si Alex ng mga sakit. Kung hindi ka naniniwala sa kanya, dapat kang magtiwala sa akin, paulit-ulit na sabi ni Jane Lewes. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Albert Lewes na tumayo at sabihin, hayaan mo lang si Alex kung ano ang nangyari. Naniniwala ako sa mga salita ni Alex. You old fool, how dare you help an outsider? Sa sobrang galit ni Helena ay dinampot niya ang isang bote ng gamot at inihagis kay Albert Lewes. Sabi ni Alex Dixon, Nay, ayaw mo akong magpatingin sa doktor. Baka may mahirap kang sabihin. Ako, wala akong mahirap na sabihin, sigaw ni Helena na may konsensya, at puno ng pangungutya ang mukha. Sinabi niya, Alex Dixon, kung ang isang basurang tulad mo ay maaaring maging direktor ng National Clinic, magiging biro ang mundo ng medikal. Dati, sikat ka sa Jinling dahil sa iyong malikot na dila. Nagkunwari siyang may sakit. Ngayon lang siya nalantad sa palso ni Ming Nooran. Paano siya maglalakas loob na hayaang makita siya muli ni Alex Dixon? Ang grupo ng mga tao ay humikayat at hinayla. Hindi pinayagan ni Helena si Alex Dixon na nagpatingin sa doktor. Sa halip, humiga siya sa sofa at umiyak, sinabi na gusto siyang patayin ni Alex Dixon. Habang si Jane Lewes ay sabik na halos gusto na niyang lumuhad, ang tunog ng isang ambulansya ay nagmula sa labas ng pinto. Narito ang ambulansya. Agad na natuwa si Jane Lewes. Ma'am, kakatawag ko lang ng ambulance. Dali sundan mo ako sa clinic. Nang matapos siyang magsalita, may dalang kahon ng gamot ang isang doktor at dinala ang 7 hanggang 8 nurse sa pinto. Sino yung tumawag kanina at nagsabing may mga late-stage cancer patients na hinimatay dito? Tumawag ako. Mabilis na tumayo si Jane Lewes at sinabing, ang aking ina ay may late-stage na cancer sa tiyan ngunit tumanggi na pumunta sa ospital. Nakikiusap ako sa iyo na mag-isip ng isang paraan. Sabi ng doktor, mabuti naman. May mga medical instrument sa ambulansya, pati na rin ang portable ultrasound. Magpa-check up muna ang nanay mo. Pagkasabi noon ay inutusan niya ang mga paramedic na ilipat ang mga medikal na instrumento. This time, napatulala si Helena. Walang katapusang reklamo sa puso niya. Kung titingnan ang mga medikal na instrumento, hindi ba siya malalantad? Agad siyang umiyak at muling sumigaw. Hindi niya hinayaan ang lapitan niya ng doktor kahit anong mangyari. I'm not going. I'm going to die anyway. Don't waste this money. Ayoko rin maghirap. Gusto siyang hawakan ng 2 tagapag-alaga, ngunit napakamot si Helena sa kanilang mga mukha at napaatras sila sa takot. Bakit napakalakas ng shrew na ito? Hindi siya mukhang isang terminal na kanser sa tiyan. Hindi makatwiran si Helena at ang mga doktor at nurse ay hindi nang ahas na lumapit. Si Jane Lewes ay balisa at hindi man lang makayak. Makahingi lang siya ng tulong sa asawa. Alex, anong gagawin natin? Wala naman. Kakausapin ko si nanay. Nakangusong sabi ni Alex Dixon sa kanyang puso at nagkunwaring sincere. Pumunta siya sa gilid ni Helena at sinabing, Nay, kung may sakit ka, kailangan mong gumaling. Bakit hindi ka pumili ng isa? Gusto mo bang ipagamot kita, o gusto mong magpakuha ako ng litrato sa ospital, at magpa-full body checkup? Nagbanta rin si Jane Lewes, Nay, kung hindi kayo makikinig sa akin, hihilingin ko sa aking mga bodyguard na ihatid kayo sa ospital.
Biglang nanginag ang puso ni Helena. Kung pumunta siya sa ospital, kahit gaano pa siya magpanggap, hindi niya magagawang magpanggap. Nakatagilid niyang sinulyapan si Alex Dixon, iniisip na kahit na ang basurang ito ay may ilang mga medikal na kasanayan, siya ay nasa antas pa rin ng isang payaso. Ito pa rin ang basurang madaling lokohin. Sa pag-iisip nito, nagkunwaring mahina si Helena at sinabing, matanda na si nanay at hindi na makayanan ang paghihirap. Mas mabuting huwag na lang pumunta sa ospital at hayaang gamutin siya ni Alex. Nakahinga ng maluwag si Jane Lewes. Kahit na ano, kung pumayag ang kanyang ina na gamutin siya, pagkatapos ay may pag-asa. Sige, kukunin ko muna ang pulso ng aking ina. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, agad niyang hinawakan ang pulso ni Helena at sinimulang i-diagnose ang pulso nito. Gustong paliitin ni Helena ang kanyang kamay, ngunit bago pa man siya makakita ng malinaw ay hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang kamay. Panay ang pagmumura niya sa puso niya. Paanong ang basurang ito ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa isang unggoy? Mabilis siyang pinalibutan ng mga tao sa silid at sabik na naghihintay sa resulta. Mukhang kinakabahan si Helena, natatakot na baka may mapansin si Alex Dixon. Sa tabi niya, mukhang nag-aalala rin sina Xu Fugi at Zhang Faang. Ang kanilang mga puso ay nasa gulo at sila ay labis na nataranta. Lumipas ang 1 minuto, ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang kamay at sinabing, natapos ko na ang pagbabasa. Alex, kamusta ang nanay ko? Naiinip na tanong ni Jane Lewes. Mapatla ang mukha ni Helena at pinagpapawisan ang mga palad. Kung talagang nakita ng basurang ito na nagpapanggap siyang may sakit, ano ang dapat kong gawin? Ang mga tingin sa silid ay pinag-aralan lahat kay Alex Dixon, naghihintay sa kanyang pangungusap. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabing may taimtim na ekspresyon. Jane, you have to be mentally prepared. Mom is really sick, and she is also very sick. Nahihilo si Jane Lewes at hindi nakayanan ang suntok na ito at nanghina ang kanyang katawan. Kung hindi dahil kay Meng Nooran, hindi siya namatay. Hawakan mo siya, mahuhulog siya sa lupa. Paano magiging ganito? Bulong ni Albert Lewes sa sarili, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Bagamat kadalasan ay mabangis si Helena, siya pa rin ang asawa niya sa huli. Ilang dekada na silang magkasama, paano na lang nila nasabi na wala na? Nang marinig ito ni Helena, bakas sa mukha niya ang kasiyahan at kasiyahan. Sinabi niya na si Alex Dixon ay basura, ngunit hindi niya naisip na siya ay talagang basura. Maging siya ay nagpanggap na may sakit at hindi masabi. Ang mga matatanda ng National Clinic ay kalokohan *T. Hindi rin inasahan ni Meng Nooran na si Alex Dixon ang talagang mag-diagnose ng sakit ni Helena. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngayon lang tumpak niyang na-diagnose na si Helena ay walang cancer sa tiyan. Mababa kaya ang kanyang medical skills at hindi niya nakita ang sakit ni Helena. Humiga si Helena sa sofa at humihingal na sinabi, anak, huwag kang malungkot pagkatapos kong mamatay. Ingatan mo ang iyong sarili. Mom, hindi na napigilan ni Jane Lewes at humahangos na umiyak. Nagkunwaring malungkot din si Alex Dixon at nagtanong, Nay, ano pa ba ang mga hiling mo? Nagningning ang mga mata ni Helena at lihim siyang natuwa sa kanyang puso nang mabilis niyang mahina ang pagbukas ng kanyang bibig. Alex, ang anak ko ay kasal na sa iyo. Kailangan mong alagaan siyang mabuti mula ngayon. Ibigay mo sa kanya ang lahat ng iyong sweldo at pribadong pera. Isa pa, pangalan lang ni Jane ang pinapayagang nakasulat sa iyong ari-arian. Oo naman. Tumango si Alex Dixon. Ang kanyang ari-arian ay orihinal na sa kanyang asawa. Tuwang-tuwa si Helena at sinabing, Fugi lang ang nakababatang kapatid ko. Wala ka bang villa sa Yan Capital? Ibigay ang villa kay Fugi, at pagkatapos ay ilipat sa akin ang villa sa Jinling. Ngayon, ibigay ang deposito ng libro sa iyong ina para sa pag-iingat o, tama. Kabanata 512. Umisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Kakaiba talaga itong Helena na ito. It was one thing for him to give his property to his wife, but she actually told him to leave the house and give his property to her younger brother. Tinulungan siya ni Fu Ting na tumayo ng ganito. Siya rin ang pinakamahusay sa mundo. Nanatiling kalmado si Alex Dixon at sinabing, Nay, huwag kang mag-alala. Kung mamamatay ka talaga, tutuparin ko talaga ang huling hiling mo.
Ang ganda. Tuwang-tuwa si Helena. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling lokohin si Alex Dixon. Ang basurang ito ay talagang hanggal. Mabilis niyang tiningnan si Shu Fugi at sinenyasan siyang kunin ang mga dokumento sa paglipat at ang testamento. Alex, sign ka dito. Ibigay mo sa akin ni Fugi ang transfer ng Villa tapos iabot mo ang bank account mo. Sinulyapan ni Alex Dixon ang dokumento at ipinahayag ang kanyang puso. Sabi niya, Nay, hindi ko pipirmahan ang mga dokumentong ito. Ha! Natigilan si Helena at agad na nagalit. Tinuro niya ang ilong nito at sinimangutan, ang bilis mo namang pumayag ngayon lang. Umuutot ka ba? Mamamatay na ako, gayunpaman, napaka-unfilial mo pa rin. Nagsisilbi kang tama para tamaan ng kidlat. Malamig na sabi ni Alex Dixon, Ma, hindi ko ito pinirmahan dahil hindi ka naman mamamatay. Kaya kitang pagalingin. Alex, kaya mo ba talagang iligtas ang nanay ko? Nanginginig si Jane Lewes at pilit na bumangon sa lupa. Nagmamakaawa siya at niyakap ang braso niya. Alex, nakikiusap ako, iligtas mo ang buhay ng aking ina. Wife, don't worry. Alex Dixon said, yan din ang nanay ko. I won't watch my mother die. Kahit anong halaga ang dapat kong bayaran, siguradong gagaling ko ang sakit ng nanay ko. Alex. Naantig si Jane Lewes at hindi napigil ang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Alex Dixon. Umisi si Helena sa kanyang puso at sinabing, okay, treat me. Anyway, wala naman siyang sakit. Kahit na mayroon, hindi siya kayang trituhin ng basurang ito. Binitawan ni Alex Dixon si Jane Lewes at naglakad sa harap ni Helena na may ngiti na hindi ngiti. Bigla, itinaas niya ang palad niya at marahas na hinamples. Isang malinaw at matunog na sampal. Isang matinis na sigaw na parang baboy na kinakatay ang pinakawalan ni Helena at agad na hinamples sa sofa. Nagulat din si Jane Lewes at napasigaw sa gulat. Alex, anong ginagawa mo? Napangiti ng mahina si Alex Dixon at nagkibit balikat, ginagamot ko ang aking ina. Basura, pinagtatawanan mo ako. Namumula ang mukha ni Helena at galit na galit. Siya gritted kanyang ngipin at threw kanyang sarili sa Alex Dixon. Ginagamot ang aking sakit sa aking asno. Tinatamaan lang siya ng basurang ito. Umiwas si Alex Dixon sa gilid at sinabing may taimtim na ekspresyon, Nay, ginagamot nga kita, ngunit maaaring hindi mo matanggap ang paggamot na ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, narito ang doktor. Kunin ang ultrasonography sa eksena at tingnan kung nawala na ang iyong kanser sa tiyan. Ikaw. Malungkot ang mukha ni Helena at hindi siya makapagsalita. Wala siyang cancer sa tiyan. Nagulat din si Albert Lewes. Mabilis siyang pumunta sa harap at nagtanong, Alex, anong klaseng pagtrato ito? Ikaw, paano mo masasaktan ang iyong ina? Umiti si Alex Dixon at sinabing, Tay, ito ay isang uri ng stimulation treatment para sa TCM. Ang kanser sa katawan ng tao ay sanhi ng pagbaba ng immune system at ang mutation ng mga selula. Tinitingnan mo ako para sa aking sumasample. Sa katunayan, pinasisigla nito ang pagpasok ng dugo sa katawan ng tao sa pamamagitan ng mga espesyal na puwersa upang mapataas ang immune system sa maikling panahon. Kalokohan. Galit na galit si Helena na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungol. Sinaktan mo ako. Alex Dixon said, Ma'am, bukod sa cancer sa tiyan, may migraine ka rin, di ba? Tingnan mo, hindi ba nabawasan ng husto ang sakit ngayon? Natigilan si Helena. Buti naman kung hindi niya sinabi. Pagkatapos niyang makatanggap ng sampal, talagang nabawasan ng husto ang kanyang migraine. Hindi kaya ginagamot talaga ng basurang ito ang kanyang karamdaman. Nay, kamusta? Biglang sabi ni Jane Lewes. Nag-alinlangan si Helena at labis na ayaw. Nagkaroon nga siya ng migraine problem. Nang magseryoso na ito, hindi man lang siya makatulog, pero pagkatapos masampal ni Alex Dixon, nabawasan talaga ito. Pero, nahirapan si Helena na tanggapin ang ganitong klaseng pagtrato na naging dahilan ng pagsampal sa kanya ng kanyang manugang. Sanay na siya sa pagiging matayog at makapangyarihan, binubugbog at pinapagalitan si Alex Dixon. Ngayong nasample na siya ni Alex Dixon, seryosong hindi balanse ang isip ni Helena. Muling sabi ni Alex Dixon, Ma, siguradong marami ka nang nainom na gamot para sa migraine mo. Ito ang paraan ng paggamot na natutunan ko sa National Clinic sa Yan Capital. Maaari itong ganap na gumaling.
Nagpumiglas si Helena. Matagal na siyang inaatake ng migraine. Bagaman hindi ito malubhang sakit, kapag ito ay sumiklab, magkakaroon siya ng matinding sakit ng ulo, lalo na kapag maulap at maulan. Sa lahat ng mga taon na ito, gumastos siya ng maraming pera para makabili ng gamot, ngunit hindi pa rin niya ito magamot. Kung mapapagaling lang talaga ito ni Alex Dixon. Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin at sinabing, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi ka gumaling, umalis ka kaagad sa aking bahay. Puputulan ka ng aking anak sa kalahati. Huwag kang mag-alala. Umiti si Alex Dixon. Nay, konting sampal lang ay mapapagaling mo na ang iyong karamdaman, makakaipon ka rin ng malaki para pambili ng gamot. Nang marinig ni Helena ang salitang magtipid, agad niyang ibinaba ang kanyang bantay at nagngangalit na sinabi, okay, maaari mo siyang tamaan. Para magamot ang kanyang migraine, nag-iingat din siya sa hangin. Higit pa rito, makakatipid siya ng libu-libong yuan ng gamot sa isang taon. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang braso at muli siyang sinampal. Aray! Napasigaw si Helena sa sakit. Masakit ang kanyang pisngi, ngunit mas gumaan ang kanyang ulo. Si Alex Dixon ay sadyang huminto at nagtanong, Nay, ano sa palagay mo? Much better. Bilisan mo ulit ako. Walang pakialam si Helena sa iba at mabilis na ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Umisi si Alex Dixon sa kanyang puso. Itinaas niya ang palad at walang kagalang-galang na sinampal. Sampal, sampal. Sa bulwagan, may malinaw na tunog ng pagpalakpak. Sa sobrang sakit ni Helena ay halos tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pinipigilan niya ang sakit. Masunuri niyang pinayagan si Alex Dixon na sampilan siya. Hindi niya inaasahan na may pakinabang ang walang kwentang basurang ito. Kung talagang ginamo niya ang kanyang migraine, makakaipon siya ng ilang daang libong yuan para sa kanyang kapatid. Si Shu Fugi, na nasa tabi niya, ay pinanood ni Zhang Fa ang nanakanganga ang kanyang bibig. Hindi nakayanan ni Shu Fugi. May gusto siyang sabihin pero hindi siya naglakas loob na sabihin yun. Hindi rin niya inaasahan na hahayaan talaga ni Helena na sampilan siya ni Alex Dixon. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Tiningnan ito ni Shu Fugi at nanginginig. Hindi niya maiwasang payuhan siya. Alex, ilang beses mo na akong sinampal. It's about time. Dapat gumaling na ang sakit ng nanay mo. Umiti si Alex Dixon at sinabing, Tito, kailangan mong itanong kung ano ang ibig sabihin ni nanay. Nang matapos siyang magsalita ay tinakpan ni Helena ang kanyang pisngi at napabuntong hininga habang sumisigaw, bilisan mo at suntukin mo siya. Ituloy mo. Fugi, hindi mo na ako kailangan pang pakialaman. Umiti si Alex Dixon at ilang beses pa siyang sinampal. Namaga ang pisngi ni Helena sa mga sampal. Nang mapagtantong hindi na masakit ang kanyang ulo, mabilis siyang tumawag, tumigil ka, ayos lang ako. Masakit pa ba ang tiyan mo? Sinasadyang tanong ni Alex Dixon. Nakaramdam ng awkward si Helena at mabilis na sinabing, okay lang, okay lang. Nahilam na ang kanyang ulo at hindi na niya nakayanan ang muling pagsampal ni Alex Dixon. Kaya lang niyang aminin. Laking gulat ng mga doktor at nurse sa tabi niya na halos lumuwa ang mga eyeballs nila. Noong una, akala nila ay si Alex Dixon ang nagpapanggap sa misteryoso. Pero hindi nila akalain na gagamutin talaga ni Alex Dixon ang cancer sa tiyan matapos sampilan ng ilang beses ang kanyang biyenan. Kabanata 513. Ang doktor ay nag-aalinlangan pa at sinabi, paano ito posible? Ang late stage na cancer sa tiyan ay hindi maaaring gamutin sa gamot. Ilang sampal ang maaari mong gamutin. Sabi ni Alex Dixon, kung hindi ka naniniwala sa akin, gumamit ng color camera para suriin ang aking ina. Nagkataon namang dinala ng nurse ang instrument at agad na inutusan ng doktor na suriin ang katawan ni Helena. Hindi rin natuwa si Helena at naisip na ito sa tamang oras para suriin. Kung binasag ni Alex Dixon ang kanyang katawan, tiyak na hahanapin siya nito upang ayusin ang score. Ilang minuto ang lumipas, mukhang nabigla ang nurse na nag-ultrasonography at bumulong, Dr. Wang. Ang cancer at sugat sa tiyan ng pasyente talaga. Ang totoo ay nawala, tulad ng hindi pa siya nakakatanggap ng cancer sa tiyan noon. Agad namang nagulat ang grupo ng mga doktor at nurse. Magalang ang ekspresyon ng doktor. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Alex Dixon at nagtanong,
maaari ba akong magtanong, saang ospital galing ang guro? Kahanga-hanga ang iyong mga kasanayang medikal. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na TCM sa aking buhay. Umiti si Alex Dixon at ipinakita ang working permit ng National Clinic. Sa isang iglap, nagulat ang kanilang doktor at nurse. Sabay silang yumuko kay Alex Dixon. Hindi ko akalain na ikaw pala ang sikat na Curator Dixon kanina lang bastos. Curator Dixon, hindi ko akalain na napakabata mo pa. Talagang hinahangaan kita. Curator Dixon, pwede mo ba akong bigyan ng autograph? Nagliwanag ang mga mata ng ilang batang nurse. Pinalibutan nila si Alex Dixon at hiniling sa kanya na pirmahan ang autograph na may paghanga sa kanilang mga mukha. Galit na galit si Helena nang makita niya si Alex Dixon na napapaligiran ng isang grupo ng mga doktor at nurse, pumipirma ng autograph at kumukuha ng mga larawan. Ang sabi niya, ano ang napakaganda nito? Migraine lang ito. Talagang iniisip niya na siya ay makajos na doktor. Ma, hindi ba napagaling ni Alex ang cancer sa tiyan mo? Walang magawang sabi ni Jane Lewes. Hinawakan ni Helena ang namamagang mukha at galit na sinabi, anong klaseng cancer sa tiyan ang kaya niyang gamutin? Wala naman akong sakit. Ilang beses niya akong sinampal ngayon, kailangan kong ibalik. Ano? Nay, wala kang sakit. Natigilan si Jane Lewes. Nagulat si Helena at napagtanto niyang mali ang kanyang nasabi. Mabilis niya itong tinakpan at sinabing, ubo, sinasabi ni nanay na walang ibang karamdaman. Mom, I heard it very clear now. Di ba nagkukunwari kang may sakit at nagsisinungaling sa akin? Dismayado ang ekspresyon ni Jane Lewes at labis na nanlumo ang kanyang kalooban, Nay, paano ka naging ganito? Nagkunwari ka bang may sakit at nagsisinungaling sa buong pamilya namin para lang makita si Alex sa kanyang bahay at pera? Nay, binaygo mo ako. Nang makitang galit si Jane Lewes, natarante si Helena at mabilis na sinabing, anak, may cancer sa tiyan talaga si nanay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang iyong tiyuhin. Natigilan din si Shu Fugi at mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Iisang himig ang kinanta nilang dalawa. Bilang karagdagan, si Helena ay nanumpa na siya ay may cancer sa tiyan at si Jane Lewes ay nag-aatubili na naniwala dito. Si Helena ay hindi makapagsalita ng kanyang pait at sa sobrang galit ay napuno ng galit ang kanyang tiyan. Hindi lang mahigit 10 sampal ang natanggap niya ng walang kabuluhan, nalaglag pa ang ngipin niya at nilunok. Kahit wala siyang sakit, isumpa niya pa rin ang sarili niya dahil sa sakit. Itong si Alex Dixon. Saan siya natuto ng gamot? Ang basurang ito ay talagang naging direktor ng National Clinic. Habang nagngangalit si Helena at iniisip kung paano hahaharapin si Alex Dixon, lumapit si Albert Lewes at sinabing, Helena, dapat magpasalamat ka kay Alex. Kung hindi dahil sa kanya, na-hospital ka na sana. Oo, lahat ng ito ay dahil kay Alex, sabi din ni Jane Lewes. Galit si Helena. Siya ay binugbog at nais pa ring magpasalamat sa basura. Ngunit siya ay natatakot na ibunyag ang katotohanan at maaari lamang na hindi kusang loob na sabihin, anak, salamat sa pagtrato sa akin. Mom, ito ang dapat kong gawin. Umiti din si Alex Dixon nang hindi kumukumot. Sinamahan niya si Helena sa pag-arte at nagpanggap na anak. Mom, sabi niya, I'll treat you again. Hindi na kailangan. Agad na tumalon si Helena na parang natusok ng karayom. Paulit-ulit niyang winawagayway ang kanyang mga kamay. Pagod din ako. I need to go and rest. Namamaga pa rin ang mukha niya. Ayaw na niyang mataman muli. Mabilis na tinulak ni Helena si Jane Lewes at naglakad ng ilang hakbang patungo sa kwarto bago pumasok ang pinto ng malakas. Sa labas ng pinto, dinag na dinag ang tawa ni Alex Dixon. Mom, if you are not feeling well in the future, don't go to the hospital. Just find me to treat you. I guarantee na pagkatapos ng ilang sampal ay tuluyang mawawala ang sakit mo. Narinig ito ni Helena at naramdaman niya ang pangangati ng kanyang ngipin. Paggamot sa aking puwet. Masakit pa rin ang mukha niya hanggang ngayon. Nakahiga siya sa kama, umiinom si Alex Dixon sa kanyang tiyan habang nakaramdam ng galit. Malinaw na naramdaman ni Helena na sa pamilyang ito, nalampasan na niya ang katayuan ni Alex Dixon. Ang kanyang asawa at anak na babae ay parehong may kinikilala kay Alex Dixon. Gustuhin man niyang guluhin si Alex Dixon, hindi siya makakahanap ng pagkakataong makagalaw sa kanya.
Hindi kaya napalitan ni Alex Dixon ang kanyang posisyon sa Lewis family. Galit at masakit si Helena. Kinayla niya ang kumot at tinakpan ang ulo niya. Ayaw na niyang makarinig pa ng mga galaw sa sala. Sa sala, tuwang-tuwang hinawakan ni Albert Lewis ang kamay ni Alex Dixon, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Alex, inay, lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya ako mabubuhay. Ang pakasalan ka ng aking anak ay ang swerte ng buong buhay ng Lewis family. Simula ngayon, tiyak na kukumbinsihin ko ang iyong nanay na pigilan ang kanyang init ng ulo, at huwag nang sumigaw. Talagang nagpapasalamat siya kay Alex Dixon, at pinagsisisihan din niya na hindi niya nagustuhan ang kanyang manugang noong nakaraan. Tuwang-tuwa rin si Jane Lewis nang makitang nagbago ang pananaw ng kanyang ama kay Alex Dixon. Mahina niyang sinabi, Alex, salamat. Umiti si Alex Dixon at sinabing, we are family. We should. Nagtago si Shu Fugi sa gilid. Nang makita niyang sira na ang usapan ng Villa, hindi siya pumayag na sumuko. Hindi niya napigil ang sabihin, kung gayon. Tungkol sa paglipat ng Villa. Tumingon si Alex Dixon at tumingin kay Shu Fugi. Umiti siya at sumisingit, Tito, ang dilim na yata ngayon. Baka kasi nag-overstay ka sa gabi mo kanina at nagkaroon ka ng ulcer sa tiyan, di ba? Ha? Natigilan si Shu Fugi at walang malay na sinabi, oo. Sabi ni Alex Dixon, then come here. I will treat you too. And his tita. Recently, masakit ang ngipin mo, di ba? Nanginginig si Zhang Faang. Ayaw niyang masampal. Kahit masakit ang kanyang mga ngipin, tiniis pa rin ni Zhang Faang ang sakit at mabilis na umiling, hindi masakit, hindi ako masakit. Patuloy ding winawagayway ni Shu Fugi ang kanyang kamay. Ayos lang ako, hindi ko kailangan magpagamot. Sa oras na ito, sinabi ni Albert Lewis, Fugi, hindi ka ba bumili ng gamot para mapunan muli ang iyong mga bato ilang araw na ang nakalipas? Halika at hayaan mong bugbugin ka ni Alex ng ilang beses. Ayos lang. Sinabi rin ni Jane Lewis, Tita, hindi ba 2 araw na sumakit ang ngipin mo? Nakikita ko na umiinom ka pa ng gamot. Dali-dali ka at ipagamot ka ni Alex. Huwag kang magalang. Hindi, pwede ka naman. Sa sobrang takot ni Zhang Faang ay umiling-iling siya. Umiti si Alex Dixon at naglakad palapit sa kanya. Habang naglalakad, sabi niya, Tita, pamilya po kami. Huwag niyo po kaming tretuhin na parang estranghero. Hayaan niyo po akong ipakita sa inyo. Hindi na kailangan. Tumalon si Zhang Faang na parang nabigla sa kuryente. Mabilis niyang hinayla si Shu Fugi at tumakbo. Alex, bigla kong naalala na may gagawin pa pala ako. Nauna kaming lumabas ng tito mo. Tumakbo silang dalawa palabas ng sala na parang tumatakas para sa kanilang buhay. Kabanata 514. Sa pagtingin sa dalawang tumatakas na figure, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alex Dixon. Gusto mo pa bang ilipat ang kanyang villa? Sa tingin mo ba ay madali kang linlangan? May karamdaman talaga siya. Dahil ito ay isang gawa, kung gayon ito ay depende sa kung sino ang pinakatulad sa kanya. Tungkol naman sa 12-dosenang mga sampal na ibinigay niya kay Helena kanina, wala lang siyang awa. 4 na taon na siyang binubugbog at pinapagalitan ng matandang hag na ito. Matagal na niyang gustong bugbugin ito. Gusto pa rin ni Alex Dixon na magpatuloy. Kung hindi dahil si Helena ang biological mother ng kanyang asawa, siguradong sinampal niya ito hanggang sa lumuhad ito sa lupa at umiyak habang tumigil. Ngayon ay tila hindi nang ahas si Helena na nagpanggap na may sakit sa loob ng maikling panahon. Naglakad si Jane Lewis sa harapan niya at ibinaba ang ulo. Nakakrus ang mga kamay niya at mahinang nagsalita sa nag-aalalang boses, Alex, kasalanan ko kung hindi kita sinamahan sa ospital. Para siyang bata na may nagawang mali. Puno ng pagkabalisa ang mukha niya. Naramdaman ni Alex Dixon ang sakit ng kanyang puso. Alam niyang anak na si Jane Lewis, kaya hindi niya ito sinisisi sa nangyari kanina. Hindi niya napigil ang yakapin nito at sinabing, asawa, ang kalagayan ni nanay ang pinakamahalaga. Nagamot na ang lason ko sa insekto. Huwag kang mag-alala. Okay. Tumango si Jane Lewis at nakonsensya sa kanyang puso. Tumangala siya at seryosong sinabi, sa pagbabalik, pinag-isipan ko ito. Hindi ako dapat maging casual. Hindi ako dapat nag-alinlangan sa iyo at sa babaeng sekretarya. Hindi na kita dapat pinagdudahan. Simula ngayon, hindi ako makikialam sa kanya, normal mong trabaho ni Ding Yu.
Nakita ni Alex Dixon na namamaga pa rin ang kanyang mga mata na parang bulaklak ng peras sa ulan. Naawa siya sa kanyang puso at sinabing, "Asawa, ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, bukod sa aking mga magulang at pamilya, ay ikaw. Kahit anong gawin ng ibang babae, sa madaling salita, ikaw lang ang nasa puso ko." Naantig si Jane Lewes hanggang sa kumunat ang kanyang ilong. Nakaramdam siya ng panibagong alon ng panghihinayang at hindi niya napigil ang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Alex Dixon. Si Ming Nooran ay nakalupasay sa lupa at iniimpake ang kanyang mga gamit. Nang makita niyang magkayakap ang dalawa, namula ang mukha niya at mabilis siyang nagtago. Ngunit nang makita niyang magkayakap ang dalawa, nakaramdam din si Ming Nooran ng lungkot sa kanyang puso at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting asim. Nagawa ni Jane Lewes na pakasalan si Alex Dixon at maging asawa niya. Napakaswerte niya talaga. Mahigpit na niyakap ni Alex Dixon ang katawan ng asawa at nag-iinit ang katawan nito. Mula nang bumalik siya ng Yan Capital, matagal na siyang natutulog sa pag-aaral, lalo na nang marinig niya si Ming Nooran at ang kanyang asawa na nagtatawanan at naglalaro. Kumulo ang dugo niya at hindi siya makatulog. Ngayon, mahigpit niyang hinawakan ang balingkinitang bewang ng asawa at hindi na niya kinaya. Nagsimula na ring maging hindi tapat ang kamay na nakalagay sa kanyang baywang. Namula ang magandang mukha ni Jane Lewes at nagulo rin ang isip. Hindi niya maiwasang magtaas ng ulo at magkusa na lumapit. Isang pagsabog ng halimuyak. Natigilan si Alex Dixon pagkatapos ay naging walang kapantay siyang nasa sabik. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa ang kanyang asawa na halikan siya. Ito ay hindi pa nagagawa. Asawa. Hindi na napigilan ni Alex Dixon ang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa at ibinaba ang ulo habang papalapit. Magkayakap silang dalawa sa sala. Hindi sila mapaghihiwalay, ngunit nakalimutan nilang nagwawalis pa pala ng sahig ang biyenan. Ubo, ubo. Namula rin si Albert Lewes nang makita niya ito. Mabilis siyang lumabas ng sala. Napahiya si Jane Lewes na namula ang mukha. Bahagya niyang itinagilid ang ulo para iwasan si Alex Dixon at itinulak ang dibdib nito sa gulat. Nandito pa rin si Dad. Anong kinakatakutan mo? Umiti ng masama si Alex Dixon at ibinaba ang ulo para bumulong sa tenga niya. Hinihikayat ako ni Dad na magmadali at manganak sa iyo. Sa tingin mo kailan tayo magkakaanak? Lalong namula ang magandang mukha ni Jane Lewes. Nagtataka ang kanyang puso, ngunit tila walang lakas ang kanyang katawan. Nanghihina siya kaya hindi siya makagalaw. Gusto niyang magkaroon ng anak sa kanya. Hindi ba ibig sabihin? Nang maisip ni Jane Lewes ang eksenang iyon, lalo na siyang nahiya at namula ang leeg. Nakita ni Alex Dixon ang mukha ng kanyang asawa na namula at masunuri na yamakap sa kanyang mga bisig, na tila siya ay nasa kanyang awa. Lalo siyang natuwa at hindi napigil ang yakapin muli ng mahigpit ang asawa at ibinaba ang ulo. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa kwarto, itinaas ni Helena ang kumot at tumakbo sa dressing table para tumingin sa salamin. Kitang-kita sa salamin ang mamula-mula at mamaaga niyang pisngi. Inabot ni Helena para hawakan ito at agad na napasigaw sa sakit. May tumulong luha pa sa mga mata niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at napuno ng galit ang kanyang tiyan. Mahigit ilang beses talaga siyang sinampal ng kanyang manugang sa harap ng napakaraming tao. Ang pinakaayaw ni Helena ay pagkatapos na masampal ay kailangan pa niyang itumba ang kanyang mga ngipin at lunukan ito. Nagpigil siya ng galit at humingi ng tawad kay Alex Dixon. Hindi pwede. Kung hindi niya tinuturuan ng leksyon ang basurang ito, babaliktarin niya ang langit at ibabagsak ang lupa sa Lewes family. Mawawalan din siya ng sariling posisyon. Galit na umupo si Helena sa kama, iniisip kung paano haharapin si Alex Dixon at protektahan ang kanyang posisyon sa pamilya. Sa sandaling ito, nag-isip siya ng ibang bagay at mabilis na tumalon. Hindi nagtagal, noong naglalaro siya ng mahjong kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae, ipinagmamalaki niya na ang kanyang anak na babae ay nagtatayo ng isang construction company at mayroon siyang maraming pera. Anyway, ipinagmalaki niya ito. Ang pangunahing layunin ni Helena ay nagpapakitang gilas. Binanggit din niya na gusto niyang tulungan ang lahat ng kanyang anak na ipakilala ang mga kliyente. Hindi niya akalain na magpapakilala talaga siya ng malaking kliyente. Sinasabing siya ang big boss ng Yang City.
Parehong natatakpan ng kanyang kulay abo at mapuputing mga kamay ang langit at napakalaki ng kanyang impluwensya. Ang pangalan ng amo na ito ay Wu Cheng. Sa oras na iyon, siya ay labis na nasisiyahan, at agad na sinabi sa kanyang anak na babae ang tungkol sa bagay na ito. Nakipag-ugnayan din ang kanyang anak na babae kay Wu Cheng, at nakipag-ayos siya ngayong araw na ito. Ang meeting place ay ang meeting room ng Hilton Hotel, kung saan pag-uusapan at pipirmahan nila ang kontrata. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay tumakbo sa bahay kaagad. Hindi kaya napag-usapan ang kontrata. Naisip ito ni Helena at mabilis na kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Wu Cheng. Boss Wu, ako ang nanay ni Jane Lewes. Nakuha mo ba ang kontratang napag-usapan ninyo ng aking anak kaninang umaga? Isang malamig na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Pumunta ako sa entrance ng hotel. Pinatayo ako ng anak mo at hindi niya ako sinalubong. Nabalitaan ko sa security ng hotel na mukhang nag-away ang anak mo sa asawa niya at umalis agad. Hindi niya ako nakita. Ano? Hindi maliit na bagay ang pagkabigla ni Helena. Sa sobrang galit niya ay hinawakan niya ng mahigpit ang phone niya. Itong si Alex Dixon. Talagang sinira niya ang negosyo ng kanyang anak. Kailangang malaman ng isa na si Boss Wu na ito ay isang taong napuntahan niya para humingi ng tulong. Ang construction company ng pamilya Wu ay isang sikat na construction company sa Yang City. Mayroong higit sa 30 gusali sa buong bansa. At ang kontrata na binalak pirmahan ng pamilya Wu sa kanilang anak na babae ay hiniwalay ng 105 milyon. Kaya nasira talaga ang karaming pera ni Alex Dixon. Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin at mabilis nang umiti. Boss Wu, pasensya na po talaga. Basura lang po ang manugang ko, walang kwenta. Pasensya na po talaga sa pagkakataong ito. Gusto na po talagang magtrabaho ng anak ko, sa iyo. Boss Wu, mangyaring bigyan ng aking anak ng isa pang pagkakataon dahil sa aking kaibigan. Ang tinaguriang kaibigan ay kaibigan lamang sa kanyang mahjong table, o isang malayong kamag-anak ni Boss Wu. Gayunpaman, sinamantala ni Helena ang pagkakataong ito at humingi ng tawad kay Boss Wu ng buong lakas, na pinababa ang kanyang boses ng sukdulan. Si Boss Wu ay nagalit sa kanya hanggang sa puntong wala na siyang magagawa. Kaya lang niyang pumayag ito ng basta-basta dahil sa malalayong kamag-anak. Tuwang-tuwa si Helena. Natatakot siya na babalikan ng kabilang partido ang kanyang salita, kaya mabilis siyang nag-ayos ng oras. Nang ibaba niya ang telepono, muling tumawa si Helena at sinabing, Boss Wu, maaari mo ba akong tulungan sa isa pang bagay? Ano? Nabalitaan ko na kilala ni Boss Wu at Gray ang mga tao at napakakapangyarihan. Walang sinumang maglalakas loob na guluhin ka. Nambola muna si Helena sa kanya at pagkatapos ay sinabing may peking ngiti, maaari kang humingi ng tulong kay Boss Wu. Maghanap ng mga taong turuan mo ng leksyon ang aking manugang na lalaki, hindi lang niya sinira ang negosyo ng anak ko, ngayon lang ako sinampal ng higit sa isang beses nakiusap kay Boss Wu na maghanap ng makapangyarihang tao. Kabanata 515. Ito. Napakunot ang noo ni Wu Cheng sa sama ng loob. Hindi pa siya nakakita ng ganoong matandang hag sa negosyo. Nakiusap talaga siya sa kanya na maghanap ng upahang thug. Pakiusap, Boss Wu, alang-alang sa kaibigan kong si Old Wang, nakikiusap ako na tulungan mo ako sa bagay na ito. Napuno ng luha ang boses ni Helena, kung matagumpay ang bagay, papayuhan ko ang aking anak na bigyan ka ng 20 milyon ang kontrata. Noong una ay ayaw na itong pag-usapan pa ni Wu Cheng, ngunit nang mabalitaan niyang may karaming pera sa kontrata, agad niyang sinimulan ang pagkalkula. Ang paghahanap lamang ng ilang upahang thug ay napakasimpleng bagay para sa kanya, at hindi ito magastos. Kung ang kontrata ay maaaring hayaan ang tubo na umabot sa 20 milyon, kung gayon ang deal na ito ay magiging maganda. Ms. Shu, pag-iisipan ko ang bagay na ito. Hindi kaagad sumagot si Wu Cheng, ngunit nag-iwan ng kaunting pahinga. Gusto pa niyang magtanong tungkol dito. Gusto niyang makita kung basura nga ba ang manugang ni Helena. Kung hindi, kung siya ay nagudyok ng isang malaking pagbaril, ang pagkalugi ay hihigit sa pakinabang. Sige, hihintayin ko ang magandang balita ni Boss Wu. Ang wild ni Helena sa tuwa. Pagkababa ng telepono, agad na nawala ang peking ngiti sa mukha ni Helena, at mukha siyang mabangis. Hehe, isang basura ang naglakas loob na sampilan siya.
Sa pagkakataong ito, gusto niyang bawiin ang isang ngipin para sa isang ngipin, at matamon si Alex Dixon. Tuldok. Sa isang marangyang suite sa hotel. Ibinaba ni Wu Cheng ang kanyang telepono, ngunit may bakas ng galit sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa 20 milyon, hindi siya pumirma ng kontrata kay Jane Lewes. Noong una, hindi niya masyadong inisip ang Chingyang Company, ngunit paulit-ulit na ipinahayag ni Jane Lewes ang kanyang sinseridad sa telepono, at ang presyo ng bidding ang pinakamababa. Kung hindi dahil sa mga benepisyo, hindi siya pupunta sa maliit na Jinling City na ito. Tumingon siya at tinawag ang isang binata na nakasuot ng puting suit na nakasandal sa bintana. Wei, tulungan mo akong pumirma sa kontratang ito sa Chingyang Company. May hawak na phone ang binata na naka-white suit. Busy siya sa isang video call sa isang internet celebrity at sinabing, "Dad, di ba business ang pinag-usapan niyo dati? Hindi ko alam kung paano ito gagawin." Ang walang kwentang tono na ito ay agad na nagpalungkot kay Wu Cheng. Galit na sabi niya, "Marunong ka lang magpakatanga sa mga babaeng ta. Kailan mo alam ang isang bagay? Tsaka gusto mo rin ang ganitong klaseng babaeng pangit. Kahit si President Lewes na pinirmahan ko sa kontrata ay mas mataas ang grado kaysa sa mga ito, mga babae." President Lewes. Natigilan ang binata na naka-white suit. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang telepono at nagtanong, "Tay, babae ba talaga ang presidente ng Chingyang Company?" Tumango si Wu Cheng na may taimtim na mukha at sinabing, ang Jane Lewes na ito ay talagang nagawang gumawa ng isang maliit na kumpanya sa nangungunang 3 kumpanya sa Jinling sa wala pang kalahating taon. Siya ay may kaunting kakayahan. Biglang natuwa ang binata na naka-white suit. Napalunok siya at tuwang-tuwang sinabi, "Tay, tutulungan kitang pag-usapan ang negosyong ito." Siya ang bunsong anak ni Wu Cheng, at ang pangalan niya ay Wu Wei. Kadalasan, wala siyang ibang libangan. Mahilig lang siyang makipaglaro sa mga babae. Kung may babaeng magugustuhan niya, makukuha niya ito kahit anong mangyari. Sinabi ni Wu Cheng, "Pagdating ng panahon, magkakaroon ka ng isa pang misyon. Ito ay ang maghanap ng mga taong mag-aalaga sa inutil na asawa ni Jane Lewes, si Alex Dixon." "Walang problema." Tuwang-tuwang sabi ni Wu Wei. Hindi naging madali ang pakikitungo sa isang taong walang kwenta. Dati, gagawin niya ang lahat para magnakaw ng babae. May isang babaeng may asawa na kinagigiliwan niya. Nang malaman ng kanyang asawa ang tungkol sa pangangalon niya, tumawag si Wu Wei ng grupo ng mga tao at pinutol ang kanang braso ng lalaki. Pinandilatan siya ni Wu Cheng. Saway niya, "Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Dahan-dahan lang. Huwag mo siyang patayin. Kailangan pa nating makipagnegosyo sa asawa nitong basura. Huwag mong guluhin ang negosyo natin." Umiti si Wu Wei at sinabing, "Tay, huwag kang mag-alala. Baka isuot ko ang babaeng ito sa kanyang pantulog na damit. Hindi mo na kailangan makipag-usap sa kanya. Lumuhad siya at magmakaawa na makipagtulungan sa atin." Ang mga babaeng nakakalaro noon ay pawang internet celebrity, female streamer, 18 young models, at iba pa. Hindi pa siya nakipaglaro sa isang babaeng presidente. Nang naisip niyang sakupin ang isang babaeng presidente, napukaw ang pagnanais ni Wu Wei na hamanin siya, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kiti sa kanyang puso. Tungkol naman sa walang kwentang asawa ng babaeng presidente na ito, hindi siya sineseryoso ni Wu Wei. Sa sandaling ito, isang napakagandang babaeng sekretarya ang kumatok sa pinto at pumasok, nagsasalita sa isang mapang-akit na boses. "Boss Wu, bakit mo ako hinahanap?" Inihagis ni Wu Cheng ang isang larawan at sinabing, "Dati kang taga-Jinling. Pumunta at tingnan ang background ng lalaking ito at tingnan kung ano ang kanyang background." Kinuha ng babaeng secretary ang litrato at biglang natigilan. Hindi ba si Alex Dixon ang lalaki sa larawan? Nakita ni Wu Cheng na siya ay natigilan at nakasimangot habang nagtanong, "Wang Li, kilala mo siya?" Inilibot ni Wang Li ang kanyang mga mata at umiling. "Medyo pamilyar siya. Boss Wu, bakit interesado ka sa kanya?" Ni Wu Cheng, "Ito ang taong bumili sa akin ng 7 milyong Maserati sa 10 beses ang presyo. Ang taong ito ay gumastos ng maraming pera at walang pakialam sa pera. Hindi siya isang ordinaryong tao. At least, mayroon siyang background ng isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital." Nanlaki ang mga mata ni Wang Li nang marinig niya ito. Muli niyang tinignan ang litrato.
Hindi niya talaga inaasahan na mas mayaman pala si Alex Dixon kaysa sa inaakala niya. Nagtatrabaho siya noon sa Shiren Pharmaceutical Factory. Siya ang sekretarya ni Son Shiren, ang amo. Nang maglaon, binili ni Alex Dixon ang pabrika ng parmasyutiko at muling itinayo ito. Nawalan din ng trabaho si Wang Li. Ngayon, sa wakas ay tinanong niya ang isang taong kilala niya na maging sekretarya niya. Inisip niya na si Alex Dixon ay ahente lamang ng Haicheng Group Company, at ang Haicheng Group Company ang sumuporta sa kanya. Hindi niya inaasahan na itatago talaga ng lalaking ito ang tunay niyang lakas. Kung alam niya ng mas maaga, pinilit niya ang kanyang sarili na gawin ang isang bagay kay Alex Dixon noong siya ay nasa pabrika ng parmasyutiko. Nakaramdam ng inis si Wang Li, ngunit agad siyang nakaramdam ng tuwa. Hindi ba ito ang perpektong pagkakataon? Dapat niyang makuha ang lalaking ito. Tuldok. Sa villa, nagliwanag ang mga mata ni Alex Dixon nang lumabas siya ng study. Nakita niya si Jane Lewis na nakasuot ng kulay lotus na damit. Ang kanyang buhok ay nakatali, at ang kanyang maliwanag na mukha ay natatakpan ng isang manipis na layer ng cosmetic powder. Napakaganda niya. Ang masikip na bata na damit ay nakapulupot sa kanyang hubog na figure. Ang kanyang dalawang tuwid at balingkinitang binti ay nababalot ng translucent na medyas na kulay laman, at nakasuot siya ng isang pares ng puting high heels. Ang kanyang ugali ay matikas at hindi makamundo. Kadalasan, nakasuot siya ng itim na suit at lalo na siyang konserbatibo. Ngayon ay parang nanunuyo ang lalamunan ni Alex Dixon nang makita siya. Hindi niya maiwasang magtanong, "Miss, saan ka pupunta?" Nang matapos siyang magsalita, tuwang-tuwang lumabas ng kwarto si Helena. Ang makapal na make-up sa mukha niya ay parang kumakanta ng Beijing Opera. Nakasuot siya ng pula at berde, at nakasuot siya ng ginto at pilak na alahas sa buong katawan. Para siyang Christmas tree na naglalakad. Habang naglalakad siya, hinimok niya, "Jane, bilisan na natin at umalis na. Darating na ang malaking kliyenteng inimbitahan ni Tita Wang mo." Sa oras na ito, lumingon si Jane Lewis at ipinaliwanag kay Alex Dixon, "May kilala akong kaibigan sa card. Kamag-anak siya ng boss ng construction company sa Yangcheng City. Ipinakilala niya ako kay President Wu para usapan ang kontrata. Hiniling ni nanay kay Boss Wu na makipagkita sa kanya sa bahay." Tumango si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na maglaro ng mahjong si Helena araw-araw at talagang tutulong kay Jane Lewis na gumawa ng business deal. Hindi nasayang ang perang nawala sa card table. "Alex Dixon, ano ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at magwalas ka sa sahig." Mayabang na utos ni Helena, "Magtimpla ka rin ng tsaa at magpakulo ng tubig. Pagkatapos ay tumayo ka sa pintuan at salubungin ang mga bisita." Abangan ang susunod na kabanata.